Okay mga ka-travelers, and magandang araw sa inyo mga ka-travelers, and welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Panibagong vlog, panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan sapagkat maraming nagtatanong sa atin patungkol dito sa ating trike, patungkol dito sa mga new improvement dito na mga binago natin at in-upgrade natin dito mga ka-travelers, no? Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman guys, subscribe na kayo sa ating channel at click nyo na rin ang notification bell dyan sa baba. Click nyo po yung bell, then click nyo po yung all na para updated kayo sa ating mga videos at mga vlog patungkol dito sa trike na to. And ayun nga mga ka-travelers, at sa YouTube channel natin, marami tayong napansin doon na mga nagtatanong patungkol dito sa ating trike, sa mga improvements. So sasagutin natin ngayon sa araw na ito mga ka-travelers. At ang unang-una nating pag-uusapan mga ka-travelers, itong ating side cover. Gawa ng ang panahon ngayon katulad yan mga ka-travelers, napakalakas ng ulan sa labas. At may nagtatanong sa atin kung tayo ba ay nababasa ba dito sa loob. So sagot natin mga ka-travelers, hindi gaano, gawa ng talasik lang naman yung napupunta sa atin dito. Pero yun nga, dahil sa mga nilagay natin dito mga bagong mga improvements, protection na pagdating ng tagulan, ay hindi tayo napupuruhan ng tubig ulan. Ayan, katulad may dumaan na truck at may tumalsik na tubig dito. So hindi tayo gano'n nababasa, gawa ng meron tayo ditong bagong dinagdag, no? So sasagutin natin itong side cover natin na nilagay nito mga ka-travelers ay plastic cover ito na makapal ang nilagay natin dito. Hindi po ito crystal, baka isipin nila fiberglass or crystal. Hindi po ito crystal. So ayan, ano lang ito, plastic cover na makapal at matibay na klase. So maedad na ito na magdadalawang taon na ito, hindi wala pang kunit at napakatibay niya pa mga travelers, no? Lumalaban sa init, ulan, basa itong cover na to. And then naglagay tayo ng aluminum frame katulad na ito. Lagyan din natin ng screw yan sa gilid hanggang dun sa taas. Then nagbutas tayo dito sa ating windshield frame. Yan, nagbutas tayo dyan dito rin sa baba sa brace ng ating windshield dito para lang malagyan nating aluminum frame. And then naglagay din tayo nitong ano tawag nito, yung bar, tube bar na para hindi mag-compress itong ating windshield. Gawa ng papatibay lang naman to mga ka-travelers ng ating frame para hindi mag-compress itong ating windshield. Yun ay yun yung nilagay natin dito. So winilding lang natin yun dito, pati dyan sa ilalim. And next, naglagay tayo ng side cover. Itong side cover, waterproof ito na tela. Pag sinabi natin waterproof, hindi nababasa sa loob. Yan, sa labas lang siya. Then ang flowing ng tubig, down lang lahat, no? Wala nang kumakapit na tubig dito. So diretso lang yan siya pababa mga travelers. And ano pa, nilagay din tayo ng syempre, lagay ng kanyang tansi yung nilagay ko dyan. So DIY lang to mga travelers, tansi para mas madulas yung pag-slide natin itong ating side cover. Ayan, tansi left and right yan mga travelers. So ang paggawa ko nito naman, gumastos ako dito ng 400, ay di, 200 pala mga ka-travelers, dahil ang isa nito ay 100 pesos, isang cover. 100 paggawa ko niyan. Yan, kabilaan left and right yan. At ito naman pala, baka makalimutan nyo, ang ginastos ko dito mga ka-travelers, ito nasa 700 lang. Lahat-lahat na. Ito nga side cover, pati yung plastic. Yan. So, and then, ang next natin, siyempre, pag ganito yung panahon, mababasa tayo dito sa loob. Pag walang side cover, walang ganito, kaya naglagay na tayo. And isa pa, at isa pang nababasa sa atin dito yung paa natin. Ayan mga ka-travelers, nababasa yung paa natin dyan pag yung tubig tumalsik dito sa harap, no? Lalo na pag may kasalubong tayo na sasakyan, yung tubig dito na pupunta sa paa natin. And yung patak dito sa ating windshield, simula sa bubong, yan, doon na pupunta dito sa baba and tumatalsik dito sa ating paa. At naisipan ko naman na isa sa mga magandang gawin dito, malagyan natin ng cover yung ating tuhod, yung paa natin dito. Gawa ng pag bumiyahe tayo sa malayo, siyempre yung paa natin na initan dito. And kung mabasa naman yung paa natin, ay mapapasma yung paa natin mga ka-travelers. Gawa ng mainit na yung makina, mainit yung panahon, din mababasa ka ng talsik ng ulan na nanggagaling dito, na nanggagaling sa ating windshield.
So, in my idea lang, gumawa ako ng cover sa harap natin. So, papakita ko sa inyo mamaya pagka good condition na yung yung panahon. Malakas pa kasi. Talagang sinubukan natin ngayon mga ka-travelers na na kung mababasa ba tayo o hindi. So, yan. Sa mabuting palad, wala tayong malakas na ulan o malakas na tubig na pumapasok dito. So, ayan. Tuyo tayo dito mga ka-travelers. Tuyo tayo dito, walang problema. At pag tumakbo tayo kasi, ang mababasa sa atin dito yung paa natin kung wala na itong cover sa paa natin. So, importante yan mga ka-travelers para yung paa natin hindi mapasma. O yan yung sinasabi ko rin sa mga kapwa natin na ka-travelers na dapat meron yan para in case na umulan, yung paa natin ay safe mga ka-travelers, hindi mababasa, no? So, yan yung idea lang yan mga travelers na naisip ko para in case na lumakas yung ulan, buhos ng ulan dito sa ating ay hindi tayo kapuruhan, no? So, ano pa mga travelers, madali lang naman gawin to. Yan, forma lang naman yan ang gagawin dyan o yung sukat-sukat lang para sa makto, no? So, madali lang yan mga travelers, marami nang gumagawa niyan. So, yung kanila kasi inaabot nila hanggang sa baba. Kaya nga lang, pag may mga putik malubak, sumasaya ditong goma, nasisira. Kaya ang ginawa ko, hindi ko siya hinagad sa semento. Sakto lang yung sukat ng ating cover dyan sa harap mga travelers, no? So, ano pa? At nagmo-moist na yung ating windshield. Kulang na lang sa atin dito, wiper mga travelers. Wala tayong wiper. So, yan pa yung pinaprojectan natin na magkaroon tayo ng wiper para sa ating mga biyahe mga ka-travelers. At ayun, continue tayo sa biyahe para makita nyo na hindi tayo nababasa dito sa loob ng trike. Continue tayo. Dahil napakalakas ng ulan dito sa Cagayan, talaga namang walang tigil mga ka-travelers, simula madaling araw hanggang hapon, talagang buhos yung ulan dito. Halos di nga kami makalabas-labas, gawa ng paglabas, kababasa ka talaga. So ayan, try natin, babiyahe tayo mga ka-travelers papunta ng SM City. Ayan, so yan, tuyong-tuyo tayo mga ka-travelers. Kanina pa tayo dito at may binili lang tayo dito sa Bunton. Yun, continue tayo. Ayan, lumalakas na mga ka-travelers ang tubig ulan. Yan, pag mag-slide yung ulan, hindi tayo nababasa dito, safe tayo, walang problema mga ka-travelers, no? So, ayan na, lumalakas na ang ulan dito sa Tuguegarao. Ayan, go na tayo mga ka-travelers. Ayan, no? Talaga namang ang ulan dito, walang tigil. Gusto niya nang puruhan ng lugar natin, mga ka-travelers. Gusto niya nang malunod talaga. Tigil na ulan para at least humupa na yung baha dito. Grabe. Okay, mga ka-travelers, diretso na tayo. So, hindi naman tayo nababasa dito sa loob ng trike. At continue tayo sa ating biyahe. Pupunta tayo ng SM na Tuguegarao ngayon mga ka-travelers. Meron tayong bibilin doon. At ito yung kagandahan pag trike yung dala mo, tricycle man yan, cruise chariot man yan, bokyo man yan, o ano man ang klaseng trike na yan, ito yung kagandahan, hindi ka mapupuruan ng ulan. Gawa ng talaga namang cover, kumbaga may side cover kasi mga ka-travelers, no? Ito naman si chariot natin, kayang kumarga ito kahit mga 10 tao mga ka-travelers, no? Yung last vlog natin, kumarga nga tayo ng 8. Talaga namang hindi malalakaramdam ng bigat. Kayang-kaya niya mga ka-travelers yung bigat na pinakarga niya. Atras luwa to. So, yan, kahit lumakas man yung ulan, hindi tayo mababasa dito, safe tayo dito mga ka-travelers, no? At ang isa pa dito sa pinaprojectan natin, itong ating wiper. Bibili tayo ng wiper na magandang klase kasi yung nabili natin dati, hindi tumagal, masira na. So, iba talaga pagka orig o matibay na klase yung bili natin. Ito, katulad ng sinabi natin kanina, katulad yan, may mga tubig-tubig na na-stock dito sa daanan. Siyempre, pag wala tayong cover sa paa, tatalsik yan sa paa natin mga ka-travelers. Pagka tumalsik yan sa paa natin, siyempre yung paa natin naiinitan, pagod. Pag nabasa yan, papasma yan mga ka-travelers, no?
So wala, mapapasma ka talaga pagka tag-ulan, pagka hindi mo ginawa ng paraan ang trike mo na hindi ka mabasa. So katulad yan, lalagyan natin ng cover. Mas gumanda pa tingnan, gawa ng siyempre lalagyan natin ng design. Mas okay pa siya tingnan mga ka-travelers pagka merong design. Pagka lumiko tayo, kaliwa kanan, kitang-kita naman mga ka-travelers yung ating lilikuan o yung kasalubong natin. Kitang-kita natin dyan. Gawa ng transparent itong ating side cover na nilagay. Pero yung bilhin nyo mga travelers, yung magandang klase na side cover. Wag yung marupok, wag yung manipis na klase kasi hindi tatagal yan pag nainitan. Yung matibay na klase na original, mas maganda pag doon kayo bumili sa doon kayo bumili sa National Bookstore o talagang sa bilihan ng mga plastic cover. Dasma Plastic, sa Dasmariñas may plastic cover yan na binibenta mga travelers. Yan. Itong portion kasi malalim yung mga tubig dito mga travelers. Oh. Yan. Okay. Talaga namang safe tayo dito sa ating chariot. Kahit bumuhos man yung ulan dyan, wala. Talagang hindi tayo mababasa. Akala ko nga kanina ay babasa na ako, gawa ng talagang buhos na buhos yung ulan. Hindi ko na nga makita itong daanan. Pero kaya huminto ako doon, sabi ko gawa muna ako ng content. Huminto muna ako doon mga ka-travelers sa sa gilid ng daanan. Gawa mo tayo ng content para at least masagot natin yung mga tanong ng ating mga ka-travelers. So yan, manguminto tayo doon. Hindi pa rin talaga humupa mga ka-travelers, talagang lumalakas pa rin. Pero pagdating natin doon sa may kanto, ayan, medyo gumanito na. Luminaw-linaw na yung ating daanan. Ito si Chariot kasi wala naman siyang problema pagdating sa makina, talaga namang masasabi natin na matibay. Gawa ng yung body niya ay napakabigat. So yan yung hinihila-hila niya lagi, yung kanyang body. Isipin mo, ang bigat nitong Chariot natin, tapos yung makina natin ay 175cc lang. Grabe. Ibig sabihin, talagang napakalakas ng makina nito. Off-road kasi ito mga ka-travelers. Katulad ng may nakasalubong tayo, matulin. So kung wala kang side cover, maliligo ka sa tubig mga ka-travelers. Sabi ko sa iyo, naranasan ko ng maligo sa tubig ulan o tubig baha na ang sanhi yung mga bubong driver din na mabilis magpatakbo. Alam naman nila na maraming dumadaan at wala, basta mga bobo talaga yung mga ganyang driver, no? Kaya walang konsiderasyon. Kung ganito yung tubig, binibilisan pa. Alam naman nila na na may mga kasalubong, tinutulinan pa kaya nababasa. Yan, katulad nito. Yan, ito malalim to mga travelers. Pag ito dumaan dito yung pick up na matulin, tapos nasa gilid ka, wala kang side cover na katulad na itong tolda, wala, basa ka talaga mga travelers. Maliligo ka sa baha. So yung trike nyo, pagawan nyo mga travelers para pagdating ng tag-ulan, hindi kayo mapuruhan ng tubig, ulan. Sa mahigit 2 taon, itong trike na to sa akin, wala na siyang ganong naging issue. Pagdating naman sa makina, okay na okay mga ka-travelers yung makina niya. Condition na condition yung makina. Basta yung langis na gagamitin nyo ay matibay na klase. Matibay na klase, yung magandang klaseng langis. Yung Shell or Petron. Yan. Or any kind of oil, basta magandang klase.
medyo mamahalin para tumagal si makina. Yan, yun. Tag-ulan na talaga ngayon mga travelers ngayong November. Nagpasok na ng bagyo. Yan, medyo humina na yung ulan dito. Uy, traffic. Anong nangyari? Okay guys, maraming salamat sa panonood ninyo ng ating video ngayong araw. At least mayroon naman kayong natutunan sa ating vlog. At least nasagot natin ang request ng ating mga tropang may chariot, no? Kasi maraming nagtatanong sa atin sa ating YouTube channel. Ang presyo ngayon ng chariot mga ka-travelers ay 117 yung cash. Meron down payment na 10,000 and monthly ka ng 4,000 mga 4,500 or 4,300. Okay, mga ka-travelers. Malapit-lapit na tayo sa ating pupuntahan. Thank you mga travelers. Maraming salamat sa panonood ninyo ng ating vlog sa araw na ito. Thank you very much.